Habang lumilipas ang panahon mga tol, napakarami na ng mga nangyayari ngayon at tumitindi mga tol yung mga kaguluhan no, sa iba't ibang panig ng mundo. At isa sa mga pinapangambahan ng mga nag-a-analyze o mga analyst is yung mga posibleng mangyari no, dito sa Indo-Pacific, sa South China Sea o sa West Philippine Sea mga tol. Yung problema ng China at Taiwan, problema ng China at Pilipinas, no? So dito sa videong panonoorin natin mula kay Sa Iyong Araw, sabi rito sa title, mga kapwa Pilipino, seryoso na to. Pinas hindi na papipigil sa paghahanda ng bansa laban sa China. Nakikita naman natin mga tol kung anong ginagawa ng Pilipinas ngayon, di ba? Bibili na tayo ng submarine. Paparating na yung BrahMos dito, yung supersonic na rocket natin mga tol, at talagang patuloy na minomodernize ng ating gobyerno yung ating sandatahan dahil kailangan talaga to from internal no, tumalon na tayo external kasi ang pinoprotektahan na natin ngayon yung labas, yung nasasakupan natin mga tol. So samahan ninyo ako, panoorin natin to, bigyan natin ng reaction video mula kay Sa Iyong Araw. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya at sa ating YouTube channel mga tol, sa lahat ng mga bago pa lamang dito. Lalo na kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. World War III. Ito ang kinatatakutan na pangyayari sa ating mundo ngayong 2024. At isa sa mga posibilidad na kalaban ng Pilipinas ay ang China. Ang tanong ay, paano naghahanda ang Pilipinas sa tensyon sa South China Sea? At posible kasi wala naman tayong ibang kalaban, sila lang talaga, di ba? China lang talaga kasi sa kanila tayo may sigalot Kahit nga yung ibang mga bansa na may claim dito sa West Philippines, hindi naman tayo nagkakaroon ng problema sa kanila 'Di ba? Hindi naman kasi sila nangaharas 'Yun ang problema sa China, 'di ba? Wala silang pinapalampas. sa posibilidad ng World War III. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Noong Pebrero 2, 2023, inihayag ni Defense Secretary Lloyd Austin III ang pansamantalang pagbabalik ng mga sundalong Amerikano sa 4 na bagong military bases sa Pilipinas na nagbubukas muli ng military presence doon na naging dormant sa loob ng 3 dekada. Ang 4 na bagong bases na ito ay nakatuon sa isla ng Luzon sa hilaga ng Palawan sa Kanluran at nagpapalakas sa 5 orihinal na lugar sa buong Pilipinas. Ang desisyong ito na pinakamalakas ang US presence sa Indo-Pacific ay nagtatakda ng bagong antas ng aksyon laban sa China habang patuloy itong nanganganib sa South China Sea. Sa pangamba sa banta na ito, kinukumpirma ng United States ang malakas na ugnayan nito sa Pilipinas dahil sa geographical na lokasyon nito. Kahit na nagkaroon ng malapit na ugnayan sa China ang nakarang administrasyon ni Duterte, hindi may pagkakaila ang mahalagang lokasyon ng Pilipinas. Ang pinakahilagang bahagi nito ay nasa 93 miles lamang mula sa Taiwan at ang kanlurang baybayin nito ay nakatutok sa South China Sea, kung saan ito ay nasa sentro ng impluensya ng China. Sa gayon, ang pagbabalik ng mga sundalo ng United States sa mga base sa Pilipinas ay nagsisilbing senyales ng bagong yugto sa paghahanda ng United States of America laban sa China. Ngunit may malaking epekto ito sa Pilipinas dahil noong 1992 nang huling umalis ang mga sundalo ng United States sa Pilipinas, maraming Pilipino ang nagdiwang bilang pagtatapos sa kolonyalismo. Ngunit sa kasalukuyan ang Pilipinas ay aarelesa ng dumaraming banta ng China, kung kaya tinatanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagbabalik ng mga sundalo ng United States sa militar na base ng Pilipinas. Yung ginagawa ni PBBM, Marcos Jr., tatak din nila yan 'di ba? Kasi kung naaalala ninyo, no, sa lahat ng mga dumaang presidente mula kay dating Pangulong Marcos, 'di ba? Wala na mga tol Wala ka nang makikitang presidente na nagpalakas pa
no ng puwersa ng militar pang-external, no? Meron siguro yung dito sa Pilipinas tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ng mga militar natin, pero yung modernization mga tol para para protektahan yung ating bansa laban sa mga mananakop, wala na eh. Kasi kahit na si Duterte dati, nagsimula sa kanya yung modernization panahon pa ni Pinoy, pero may kita mo mga tol, no, yung pagpapalakas ng militar kasi dati mga tol, hindi para sa mga mananakop eh, para lumakas lang din talaga yung militar natin eh. Pero yung dito mga tol, mayroon na talagang banta kasi ng mga mananakop at mga banta ng gustong umagaw no ng ating mga teritoryo mga tol. At eto yung tatak Marcos din kasi mga tol na ginagawa talaga nila. Pinapalakas nila yung ating puwersa para walang bansa na pwedeng umano no, na pwedeng mangmaliit sa Pilipinas. Yan ang napabayaan mga tol ng mga nakaraang pang administrasyon, no? Actually, pumalag pa nga lang tayo nitong panahon na ni Pinoy, 'di ba, nung naghain tayo ng reklamo doon sa daheg. Indikasyon ng pagpalag 'yun. Kahit na wala tayong puwersa, indikasyon ng pagpalag 'yun kasi yung mga panahon na 'yun, yung nag-submit tayo ng natin, ng claim natin, 'di ba, doon sa Court of Arbitration at nanalo tayo doon. Kung hindi ginawa ni Pinoy 'yun nung mga panahon na 'yun, di sana wala tayong pinanghahawakan ngayon, 'di ba? At ibinalik ang relasyon ng United States at Pilipinas sa kanilang dating lakas. Isang buwan matapos payagang muli ng Marcos ang sundalong Amerikano sa mga base na umabot sa 78% ang kanyang porsyento ng pag-ayon sa pagpapakita ng malakas na suporta mula sa mga Pilipino. Yan, katulad nitong EDCA, nagsimula rin to kay Pinoy dati 2014 to mga tol, itong EDCA. 2014 kaso hindi siya na isa katuparan talaga kasi nga nung pumasok na yung 2016, number one, hindi natin binigyang halaga yung 2016 Arbitral Ruling Awards natin at ginawa nating tropa yung China. Pangalawa, hindi pinagpatuloy itong EDCA. Actually, pinapalayas nga natin yung mga Amerikano noon, 'di ba? Ayaw ni Duterte diyan sa mga yan kaya pinapaalis niya eh. Welcome China, tsupi mga Amerikano, 'di ba? So ngayon, nabaliktad na ang sitwasyon mga tol, pinapasok na at ipinagpatuloy na yung kasunduang EDCA nitong bagong administrasyon at tsupi naman ngayon sa mga gustong manakop sa ating soberanya. Gayunpaman, mayroong ilang leftist na political groups na nagproprotesta sa kamakailangang pagsasanib puwersa ni Marcos sa United States, lalo na pagkatapos ng kanyang pagpupulong kay President Biden noong Mayo. Gayunpaman, sa kabuuang pagsusuri, tila nauunawaan ng karamihan ng mga Pilipino ang pangangailangan ng aksyon ng ating Pangulong Marcos sa harap ng kasaysayan at kahalagahan ng tensyon sa China. Ang paglapit ng Manila sa militar ng Estados Unidos ay isang tugon sa lumalalang alitan na may mahabang kasaysayan. Ang PRC ay naglathala ng unang opisyal na claim sa South China Sea noong 1947 at simula noon ay laging itinatanggi ang claim ng mga kalapit bansa sa loob ng nakaraang dekada. Nagtatayo ang China ng infrastruktura sa maliit na mga isla, atol at mga bahura sa dagat. Matagal nang ginagawa ng China yan, pero tila ba bulag tayong mga tol kasi hindi talaga siya as in, no, natututukan ng pansin. Matagal nang ginagawa ng China yan. Kaya nga noong 2009 di ba? 2009, ipinasadsad ni ERAP dati yung BRP Sierra Madre mga tol. Bakit niya gagawin yun? Dahil nga sa China, 'di ba? Pero hindi natin masyadong nababalita, hindi na bibigyan ng pansin. Mas nakatutok ang media, yung kahit international media, 'di ba? Hindi masyadong nabibigyan ng pansin 'to. Tapos ito nagkaroon ng 2016 Arbitral Ruling Award. Nanalo na nga ang Pilipinas eh. Pero since na hindi siya binigyang halaga din ng dating administrasyon mga tol, wala rin tayo ulit narinig tungkol sa mga problemang nangyayari dito sa West Philippine Sea. Wala naman daw mga mangingisdang nahaharas, 'di ba? Sabi nung iba. Kahit na may mga ibang nabalita na dati na naharas ng mga mangingisda, pero biglang nagko-cover agad 'di ba? Parang natatakpan agad na papalitan ng ibang issue, natatabunan mga tol. At eto na nga no, sa panibagong administrasyon, eto na, nagsilabasan na lahat. Nakakapagsalita na yung Coast Guard, nakakapagsalita na yung mga
At natutukan na talaga, pati international media nababalitaan na nila tong mga ganito at pinapalabas na talaga nila kung ano yung ginagawa ng China sa Pilipinas. Kabilang ang mga runway, pantalan at radar facilities. Ang infrastruktura na ito ay nakakaapekto sa pangingisda, kalakalan at proteksyon ng lupa ng ibang mga bansa. Katulad din sa Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia at Taiwan ay may alitan din sa mga territorial claim ng China sa dagat. Mahalaga ang papel ng ginagampanan ng Pilipinas sa pag-aayin ng arbitral proceedings sa United Nations Permanent Court of Arbitration sa Dahig noong 2016 na nag-akusa na nilabag ng China ang United Nations Convention of the Law of the Sea. Totoo naman. Matapos magdesisyon ang korte sa pabor sa Pilipinas, tinawag ng China ang desisyong ito na iligal, walang bisa at null, at nagpapatuloy sa pagsakop sa mga isla. Gayunpaman, sa kabila ng malinaw ng pagsuwat sa soberanya ng Pilipinas, itinuturing pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang China bilang isang kasusyo sa kalakalan at pinakamalakas ang ugnayan sa diplomasya na nagpapaywatig ng prioridad sa mga oportunidad sa ekonomiya kaysa sa patuloy na laban sa mas malakas na kapitbahay pa sa mga maliliit na isla. Ngunit nararamdaman na ngayon na mga mangisda sa Pilipinas ang epekto ng kanilang pagkakapantay-pantay sa China sa pang-aagaw sa kanilang teritoryo na nagtutulot ng mas mababang kita. Sinasabi nila na ang papababaya ni Duterte sa pagtutol sa pagsuway ng Beijing sa desisyon ng korte ang sanhi ng kanilang kasalukuyang kalagayan at ng dumaraming tensyon sa pagitan ng China, Pilipinas at Estados Unidos. Ito pasintabi lang sa lahat ng mga DDS. Pero parang totoo rin yung sinasabi ng mga iba nagko-comment Parang sinasabi nila tapang lang daw si Duterte sa mismong kapwa mga Pilipino Pero pagdating daw dito sa China naging duwag daw siya. Ito hindi galing sa akin yun mga tol. Yun ay galing sa sentimiento ng mga taong nanonood at mga taong nagsasabi diyan mga tol. Kasi biruin mo 'di ba? Hindi hinayaan niya lang hinayaan niya na hindi kilalanin ng China yung international law. Hinayaan lang niya na hindi na ganyan yung ginawa ng China mga tol. At ito ngayon nakikita natin kung ano yung nakasanayan ng China sa loob ng 6 na taon mga tol. 'Di ba? Baliwala sa kanila yung Pilipinas Hindi nila nirerespeto yung Pilipinas mga tol. Bakit kanyo? Tingnan ang Pilipinas, meron tayong 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ibig sabihin meron tayong bahagi dyan sa karagatan na yan. Pero dahil doon sa 10-dash line na imaginary line nila mga tol, inalisan nila tayo ng dagat doon sa kanila. Di naman pwedeng mangyari yun mga tol dahil bilang mga tao, meron din naman tayo syempreng karapatan dyan sa karagatan na yan. At yun din ang sinasabi ng UNCLOS, yun din ang sinasabi ng international law. Itong Pilipinas, hindi ko na binabanggit yung ibang bansa, itong Pilipinas na lang kasi nandito tayo. Itong Pilipinas, meron 12 nautical miles na territorial sea. Tapos yung 200 nautical miles naman, yan yung exclusive economic zone. Pero wala yan baliwala yan sa China Biruin mo, pag ginagawa tayo mga mission, resupply mission, mga nangingisda, yung mga mangingisda natin, pinapalayas nila, sinasabi bahagi daw yan ng dagat nila. Kumbaga inalisan talaga nila tayo ng karapatan dyan mga tol. Diba? At hindi yun natugunan dati ng administrasyon at binaliwala niya yung 2016 Arbitral Ruling Award. Diba? Yun ang problema mga tol. Hindi siya naging matapang sa harap ng China. Masakit na naapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga proyektong konstruksyon ng China sa South China Sea. Ang dagat ay mayaman sa likas na yaman at ang masaganang buhay sa karagatan, lalo na sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal. Diba si Digo nga dati, magsasagawa siya ng oil exploration, kaso nagbanta ang China, hindi na niya tinuloy. Ay may malaking halaga sa industriya sa pangingisda ng Pilipinas. Ang konstruksyon ng China tulad ng pagsusubo ng sedimentong galing sa sahig ng karagatan upang makabuo ng bagong mga isla ay malaking nagtutulot ng pinsala sa buhay marino at nagboblok sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Hindi nababahala ang China sa katunayan na ang mga islang ito ay nasa eksklusibong ekonomikong zona ng Pilipinas. Ang lugar kung saan may jurisdiksyon ang Pilipinas sa mga yaman ng karagatan nito. Tama. Ang proyektong konstruksyon ng China sa South China Sea ay malinaw na nakakasama sa ekonomiya ng Pilipinas. Tama. Ang dagat ay mayaman sa likas na yaman
at ang masaganang buhay sa karagatan, lalo sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal, ay may malaking halaga sa industriya ng pangingisda ng Pilipinas. Ang konstruksyon ng China tulad ng pagsusubo ng sedimentong galing sa sahig ng karagatan upang makabuo ng bagong mga isla ay malaking nagdudulot ng pinsala sa buhay marino at nagbablak sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sa ilalim ng kasalukuyang Pangulo, hindi nagpapakampante ang Pilipinas sa mga pag-usad ng China sa mga isla sa kanilang itinuturing na kanilang sarili. Sa katunayan, ang kamakailang pagsisikap ng Pilipinas na okupahin ang Reyna Reef, isang maliit na islet malapit sa Spratly Island, ay pinuna ng China na nagsasabing ang mga aksyon ng Pilipinas ay malubha na nakikialam sa soberanya ng China, nilabag ang kanilang sariling pangako at sumasalungat sa batas na pandaigdig at sa deklarasyon ng Conduct of Parties ng South China Sea na nilagdaan sa pagitan ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ang pahayag na ito inilabas ng isang tagapagsalita mula sa China Coast Guard noong August 8 ay nagpapakita na mainit ang alitan sa South China Sea at ang Pilipinas ay determinadong ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Bukod dito, noong September 25, tinanggal ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese floating barrier na humaharang sa daanan patungo sa Scarborough Shoal sa South China Sea na malinaw na pagtutol sa teritoryo na claim ng China sa eksklusibong ekonomikong zona ng Pilipinas. Sa pangwawakas, ang Pilipinas ay isa lamang sa maraming bansa sa Indo-Pacific na napipilitang harapin ang tensyon sa United States at China. Wala ni isa, maging ang mga lider at mamamayan, ang nais pumili ng isang panig, ngunit ang lalong agresibong kilos ni Chinese President Xi Jinping ay pilit na nagtutulak sa Pilipinas na gawin ito. At Pilipinas lang din ang nagagawa nila ng ganyan. Di naman sila umuubra sa ibang bansa eh. Bakit yung ibang bansa na pumapalag sa kanila hindi naman masyado nababalita at wala naman masyadong tensyon? Di ba? Magaling lang talaga mambulas ang China mga tol, pero ampaw yung mga yan, di ba? Biruin mo yung Pilipinas nagagawa nila ng ganyan at nababalita pa sa buong mundo, di ba? Pero kapag pinapalagan sila ng Indonesia, pinapalagan sila ng ibang bansa, wala naman, di ba? Tahimik lang din sila eh. Kaya nga naman, lumalakas ang ating pwersa, nagpapadala ang ibang mga bansa ng mga malalakas na armas. Na kung tutusin, ang ating sandatahang lakas ay higit na mas malakas na kaysa sa maraming bansa sa buong mundo, na tayo ay nakarang 34 na sa ating lakas sa lahat ng nasyon sa buong mundo. Pero mo napakaraming bansa sa mundo, pero nasa rank 34 tayo, malaking bagay na yon, di ba? Ngunit bukod dito, mas mahalaga pa rin na pangalagaan ng ating bansa ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Dahil ito pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Mga taga-Efeso 5 verse 15 to 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Kaibigan, naway maging mabuti pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos kahit na anong mangyari. Tama, no? Piliin na lang natin maging mabuti mga tol, no? Ako na lang magbibigay ng komento. Yun doon sa binasa niya, no? Totoong punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. Pero ang lagi na lang nating piliin is yung mabuti mga tol. Kasi pansamantala lang naman tayo rito sa mundo eh. Hindi naman ito talaga yung totoo nating tahanan eh, di ba? Darating at darating ang panahon kahit anong alaga natin sa bansa natin, kahit anong pagsisikap nating paunlarin ang ekonomiya, ang bansa, ang buong mundo, darating at darating mawawakasan pa rin to mga tol. Darating ang kawakasan ng mundo. So para saan pa, di ba? Ang piliin na lang natin maging mabuti sa kapwa, maging yung pangalagaan natin yung magiging magiging kapalaran ng ating mga kaluluwa. So, ano masasabi niyo mga tol dito sa video na napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba, pwede ka mag-share ng iyong opinion. Yon, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.